ang diesel may kat-kat na sa 80 pesos ang litro, no? 80 pesos, sukad masukad mo pa ni pag-abot aning presyo gyud. Sukad masukad ha. This is the highest by far nga presyo sa diesel fuel. 80 pesos litro. Tas ani sa ako lang may numuduman. I don't think sayop ning akong istorya. Miabot og 80 mga higala. Di pa ni mao. Ang gasolina sa mga duol lang sa kuan kinini ang katubilan ako diri. Nakatubil ko kagahapon. No, the other day. Pagkabasa ko sa news, minadali ko patubil kay moabot ko ng 80. Gasolina. Kuan mga higala kanang ang effect ni ini is devastating. Ngano tungod kay nag-converge man guni ang butog pagbuot man sa kaytasan. Nag-converge ba ang problema sa Pilipinas ba? Aron siguro gyud ta magmata. Kay ngano, samtang misaka ang presyo sa gasolina or oil sa world market tungod niining kagubot sa Middle East. Mi tibugsok man sad ang balor sa atong peso. Itandi sa dolyar. Ang atong peso mga higala 50 centavos like kuwang 60 na ang atong bugti sa usa ka dolyar. 59.50 the last time I checked. Sa ato pa 50 centavos. Mo tungtong na sa 60 ang dolyar. Why question sa mga tuam na baho sa gawas? Ang dollar ang ilang income. Kay inig-abot anang dollar sa Pilipinas, suklian na sa Central Bank, mahimo na peso, dako ang ilang madawat. So malipay ka magtanaw sa kwarta nga, oy, haya-haya sa mga abroad, oy, kay dollar ang ilang income. Unya mahal kaayo ang dollar karon. Okay. Pero inigbalit na nagantuod ka gigunitan nga kwarta. Ang problema ni anak mga higala kay inflation. Bisakam sad. So ang balor sa imong kwarta igpalit nimo wa sa hinungdan. I mean kuan ba kanang mikunhod ang balor sa imong kwarta because of the inflation rate that is skyrocketing also. Dinhi sa Pilipinas. So what will you do? Sa may mong buhaton? Ang income dollar earner gani maapektuhan man bisag dako og kanang sukli ang ilang dolyar igabot diri sa ato. Igpalit ana, nigamit na sa kwarta tungod anang inflation lagi. Gaana ang mugaan ang kwarta kung ipalit. Ang simple illustration sa mga wa makasabot anang gitawag og inflation. Kaniadto mo adto kag carbon magdakag 1,000. Dili na mahimong musakay kag jeep. Kay daghan kay kagibitbit ani mo 1,000. Magtaksi ka na kay ikog man ka sa mga kauban nimo pasaheros jeepney. Labi adto ka pa uli sa Lahog Baron or Guadalupe, sakay kang jeep gikan sa carbon. Sa imong 1,000 kaniadto. So magtaksi ka. Pauli aron di matugaw ang ikaw rang usa sa sod ba nya makarga gyud ang imong gipangkumpra sa imong 1,000. Kaniadto ni pag-igo sa inflation, hinay-hinay sa pagligid sa katuigan. Mao gyapon ang imong 1,000
Pero igpalit nimo dito sa inipangumpra nimo sa carbon. Unsa may imong mapalit ana imo sa kalibo? Di na ka magtaksi ay sakal kag jeep sa bakon lang nimo imong nakumpra kay di tayo na may magkumpra sa usa ka libo gyapon ha. Mao na ang inflation. So, maya sila mo compute na 2% inflation, whatever it is, saka ang inflation. So, ang imong kwarta, nagana mo konhon, kabantay mo nang, kanang gitawag ng mga higala o land banking. Ug ari nimo ibutang imong kwarta sa bangko, mag-agad ka sa interest. Lupigon sa inflation o mutabla gani sa ato pa natog gani imong kwartas bangko. So bantay mo ang mga mantigo, mga adunahan gyud, gikuha nila ang ilang kwartas bangko. Ilang gitukod og building. Kay dako paglaom ang imong building sa umabot nga katuigan mo appreciate na siya. Mukita pa ka kaysa i-deposito na mo sa bangko imong kwarta. So nanggawas ng kwarta diri sa ato. Munang mga building mo rin na tag Hong Kong tanaw nung arita magsubay sa CCLX. Anyway, just to drive home a point mga higala. So ingon na ang kadaot nga naiaguman na to ba? Di pa na to kayo ni mabatyagan karon. Simbako ang taon. Mayon tag ngunaan nilang kanunay atong feeling ba nga okay raman. Igkamahal na sa mga palaliton. Sigurado man yun na. I mean, produkto gani nga mo sakay o mo aging sakyanan. Ibiyahe ba? Bisag unsang produkto nga ibiyahe, yayay yun na. Musakag yung presyo niya na. Kay katong plite nga mong igsakay mo na land transportation ba? Musaka naman to kay ang gasolina saka man, ang diesel saka man. So ipatong to sa produkto nga ibiyahe. Kana ng muagi og mamahalang. Panalitan kanang trading between Bohol and Cebu. Kanang pantalan sa Taluot, Argao, anak ko pirmi musakay basta magdakog sa kanan kay barato ang pliti ba itandi sa ditso kag Tagbilaran or Arikas Tubigon. Mubiyahe noon ka pero makasave ka puloy. So anak ko sa Argao agi ang priority nila diha kanang sa light shipping ruro sa light shipping dili ang mga pasahero nga tao. Dili sad ang pasahero nga gadag sa kanan nga kanang mga four-wheel drive, sedan, di na may priority. Ang priority nila, kana mga six-wheelers, nga gabiyahe, Bohol, Cebu. Bohol, Cebu. Sa ato pa ang negosyo, trading between Cebu and Bohol, kusog. Naigikan sa Bohol, padung sa Cebu. Napogikan sa Cebu, bihatod sa Bohol. Mo na priority nila, ang salin nga, or ang sobra nga space, mo na bahin-bahinon sa gagmay mga sakyanan. Ug masuod pa ba mo? Okay? So just to give you an idea. Nga, karon gatuo ka nga mao gihapoy presyo. Labi na sa mga dagkong sakyanan. Saka gina. So ang kargamento do ipamaligya man to. Ipatong sa to ang saka ipatong nila sa mga sud ato mga six-wheelers ipatong sa to nila aron din sila alkansero magpadayon ta sa negosyo plus gamay ang ginansya. Mahimog mo kunhod ang ilang ginansya pero di mahimo nga break even lang. Kinalang na ginansya. Ug break even lang, sulit okay ra. Agwantahon ta lang ni. Break even ta. Basta makasweldo ta sa mga tao, ana. Ug di na mukunod na yun ang imong income kikwaan sa sweldo sa imong mga tao nga nag-drive, etc. Pahinante. So may mabuhaton. Ipatong yun mo. So, mauna ang mga senaryo, mga higala nga
Makita gyud, dili na ingon nga tagna-tagna balita. You can see that it's going to happen. Now, ang problema, unsa may gihimos gobyerno na to? Una sa tanan, bisag wa pay mahitabo, preparado ka ng daan na kay contingency plan. Just in case. Contingency. Dapat in place yun na siya. Nagandam ka ng daan ba? Wa pa good. Why? Pero na may mga so-called ambassadors na to. Mo na'y mga tinubdan sa kasayuran. Mo nang naa sila ipangasayan sa Amerika, China, naatay mga ambasador sa mga nasod nga naatay diplomatic ties. Sa lakton nga pagkasulti, dili kuwang ang atong kasayuran ug unsay nagbukal nga tubig sa gawas. They should have an idea of what's going to happen. Doon na sila access sa mga kanang top level information. Doon na sila access sa top level information. Mao na'y purpose nga naatay mga diplomats si pangasayan. Plus, naapag billion pilay budget sa presidente, 4.1 billion, nag-increase gikan sa 2020, paglingkod gano'n ba? 23 budget, 24, 25. Naay intelligence fund alang na anang maong katuyuan masayod ta unsay kalihukan nga diya sa ilaw magagi na di makita sa yanong lungsuranon. Mo nay purpose ang Israel na Mossad. Ang Israel mga higala na Mossad. Ang US na CIA, Central Intelligence Agency, o napag FBI. Unya, mausa na sa mga nasod, kita naatay NBI. Naasa tayo mga military attaché sa atong embassy. Mao na yung purpose nila to gather intelligence reports or intelligence whatever information. So laktod nga pagkasulti, makaandam gyud ta kon kompetent ang atong gobyerno. Dili ta makalitan. Kung efficient ng mga maong gipangasayan na to diha. Kung matinud-anon sila sa ilang trabaho. Dili ta makalitan. Apan, doon na ba'y contingency plan ang atong gobyerno? Ngayon yung nitabo sa Middle East. We found out nga wala. Wala mga higala. Unya, kana lang yung mangilad ba? Mapikal magyuta ng ilaron ta. Wa sila nahimo sa pag-repatriate sa mga Pilipino nga na-stranded. Balik din sa ato. Diha may nakauli. Gisugat nila, welcome home. Ang gobyerno nagsugat. Mura ba gipakita, kunuhay nila nga ilahang kalihukan ang nakaingon, ilahang paningkamot nga nakauli ni mga Pilipino. Pwede sukuha tanawa ng social media kay di man na-report sa, lahi man ang report sa mainstream media mga higala. Sukuha kayo gyud sa tinuod nga hitabo. Latigo ang atong gobyerno sa mga nakauli. Tungod kay dili trabaho sa gobyerno na to nga nakauli sila. Nangangkon lang. Implied nga pangangkon. Ug naa sa explicit gyud nga pangangkon gikan sa Office of the President. Kanang press. Kana si Claire Castro. If you have to describe it in one word,
this administration incompetent mga higala. Doon na sila competence. Unsa may ilang competence? Ang pamulitika nga way nungdan. Competent kaya sila diya. Sa itong panghatag nila haron, ipalit sa katawan, mabutar nila. Ug pamakak, pida, competent kay tanawa ra gud unsay gihimo nila naay mga mutistigos. Mutistigos nga nakakita gyud sila sa pag-ihap sa kwarta ug pagsud sa kwarta sa malita ug paghatod sa mga malita ngadto sa mga public officials. Gihingan lang na gyud ang mga public officials kinsa tong nahatdan og malita-malita ug paper bag nga kwarta. Unsay nahitabo karon? Gikiha. Kay kuno kanang cyber libel, gikiha ni Dilima, kaning mga tawo nga siging maghinaway nga kawatan si Marcos. Mao na nang kamot karon nga di mahilambigit ang presidente sa kinini ang pasangil nga nangawat sila sa kwarta sa gobyerno. Mao na nga maglagot ka magtanaw ba, nagdada atong impeachment ni Sara Duterte, mga papilis kuno ito, ebidensya to aron matangtang si Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Na pare og mga madre nagpaluyo niya napay music. Mura ba og padung na sila sa langit ba? Gihuwat na sila sa San Pedro dito nga bukas kayo ang ganghaan sa langit nga bidang nindutas kinabuhi na tugto na sa langit. Nga na ang gusto nilang i-project. Gikuyugan sila sa mga anghel. Kay gusto nilang matangtang ang Vice Presidente tungod sa pangurakot. Okay. Pero nganong ka naman Vice Presidente inyong gi unok-unok so naidagang naanagay mutingog, naningog. Dili mingong mutingog, naningog na. Dunay mga pictures nga ilang i-prove nga tinuod ang ilang gisulti. Pinanumpaan ang ilang affidavit. Ug andam silang moatubang sa Senate Blue Ribbon Committee. Dili sila patubangon mga galaw, pa gina sila mo sukit-sukita wana giingnan mideklarar na ang no less than the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee mingon nga nanimahong destabilization ang katuyuan ng mga tawhana, destabilization. Saan ang klasihan sa panggobyerno? Siging debate dito sa Ubos Baybaloranan. Dako kay gasto ta ana ha? Kana lang supply sa biscuit diha, kape. Mutuo mong sadi mga gala, milyon na. Makapalit kag auto kada adlaw na human silang sesyon nga apil ang kaon. Makapalit kag auto. Kada adlaw na every time. Unsa may lang output? Unsa may lang nahimo? Tanawa unsa ka wagi nungdan kanang absolutely wag. It's all noise. Unsa may panawagan ni Hontiveros, Risa Hontiveros. Itigil ang ligmaan. Kinsa man ka mo badlong ni Trump? Unsa may imong kinsa man paminawan ka ni Donald Trump? Aron lang ingnon siya ba? Aron ingnon gud kana sus Maria mga higalag mo tuo mo na wagyon mo ibuot. Naay kinanglan og tablitas ba karon mo improve ang imong pangisip? Kanang magdadag flag padong sa dito sa West Philippine Sea kapahulagway si Risa Hontiveros. Mutuotan niya na. Mamutar yun ko. Muna ang presidente sukol yun sa China. Waka ko, yapi dia. Naibaw kag unsa nang ka. Kanang foreign diplomacy, kanang diplomacy na to.
Foreign Affairs. Kinahanglan mula tayo kag alambre, oy. Daghang kayong nuances involved ni ana mga higala. Di mahimo ng flag-flag lang ta. And the consequence of doing that, if you are a public official. Pero aron ingnon, mag-present og mga ebidensya kunuhay kay against the corruption, magampo-ampo. Toy dako kay nagkahawat ay usa sa mga gihatdan og kuan kanang malita-malita nga kwarta. Na gapa video nga gaampo sa gapiyong-piyong siya. Unsa man ang klasiha sa mga animal? Samtang ang kinawatay nila makalilisang mga higala. Kana lang, imagine na lang. Kini. Inigabot og 200 million sa premyo sa Luto. Online lottery. Kada bula, musaka na siya puloy. But pasabot daghan nin taong mupalit og luto. Galing matsambahan nga mo'y makadaog. Musaka. Kami sa among barkada just for the fun of it. Pero galing musipyat po lagi. You're hoping nga musipyat ay. Mupalit mi oy. Basta mo abot nag 200 million ang level sa premyo. Pila raman, daghan man may tampo ana ba? Dagang numero mapalit niya. Bahinon ko simbakog makadaog. Magkatawa na ilang ko, ana ba? 200 million. Tibok Pilipinas na nga, dagang kayong mamalit puloy, 20 pesos, o sa katiket, ana ba? Kay dako kayo ang premyo, 200 million. Pero sa gobyerno, ka na 200 million na munggos rin na mga higala na yung mga buhayang dagko. 200 million? Ay, kung binuhangin na, gamay ra kayo na. 500 million. Now we're talking. 500 million. Kana sila, basically nga nung wag ko mumutan ni Leni Robredo ni wajud ko mubilib niya. Bisan pagkaila mi si Embana kato si Jesse Robredo. Ngano? Nahalin man siya. I mean, una sa tanan, di ko believe siya ang competence. Kay, siya na bitong, ang maing laki kato mga Embana, siya gwapa lang nga na-skilled, buutan, mo na yung rulyo sa ilang politika dito sa Naga. Ang shining star dito, political star si Robredo Jesse. Mismo kato si Raul Roco, the late Senator Raul Roco, kontrato niya sa politika pero believe siya ni magaling ng ang batang ito. Ni Jesse. Kontra sila sa politika dito sa Ilagon pero dito sa Cebu mag-meeting sila si Sirlito Osmeña o si General Renato de Villa. Moingon gito si Roco, magaling yan. Mga no BS ba nga mga tao ba? Pero dito sa Bukidnon, si former governor during that time, Carlitos Fortich, moingon sa kontra niya sa politika, yung sa na bata, maayong laki na. Mo ilabag, maayong laki ba? Mo saludo. Pero kanang iyang asawa kay dekorasyon lang na. Ana say of course atagan mo ginaparehan ni Tami Osmeña. Si Margot kuan ay kanang mga feeding program. It's part of the game. Pero mudagan kang presidente kinahanglan na og kanang doon na gyud kay ipakita sa imong agi. Okay? Now, giyon sa man pagkumbinser ni Marojas nga running mate niya si Leni Robredo. Gihatagan og 500 million. Moto ka bagulbol si Franklin Drilon kay senior man na sila sa Liberal Party. Senior members man na sila. Sila may priority yun.
sa pagpanghatag na sa funding alang sa ilang kandidatura, gitagi-tagi man ang ila, by tranches man ang ila, ang kalini, aron lang musugot nga mo dagan siya as vice presidential candidate ni Maruhas. Gidawat, gihatagan siya 500 million. Di to kinahanglang gastuon niya. In kaso lang to og may tabo nga budian siya ni Maruhas. Kaya may yang balibat, matod pa sa akong tinubdan, iwan information. Balibat nga, kana bang na-record si Maruhas nga, traidor ba? Di kasaligan daw istorya? Aron lang itangkil-tangkil siya nga na si running mate pero dili suportahan sa kampanya. So, aron masiguro, hatagan anang kandidara. In kaso og makabantay ka nga wala kadala sa among grupo na kay kwarta nga ika-kampanya, ikaw mismo mangampanya, you have the money. Inana ba? That is how much money involved. Anyway, that's beside the point. Ang punto na to nga wa ko mubutar, wa ko musuporta. Bida, ang kwarta nga iwalda sa gobyerno manghigala makalilisang. Sumagot pila namang kabuhan sukad mi buto ang flood control project scandal. Naabay kalipay ang katawhan nga natagbaw sa ilang so-called investigation. Kadto si Gutesa, una man to nga may gawas. Ug may hural gyud, may take out gyud siya dito sa soda. I mean, nanumpa siya dito nga musulti siya sa tinuod. Under the pain of perjury ug mamakak siya dito. Atubang, one time big time ra. Wala kabalik. Tungod lang kunuhay sa issue sa notary public mga higala, tan-awa ragon na. Unsa na kabinuang ng sa tinuod lang, lami gi pamunal gyud. Kana si Lacson ba? Magtanaw ko ni Lacson sa TV. Mabita malipay ko nang na mga creator bitaw sa Facebook. May mga video nila ba nga makita ng naong nilang patiran. Hindi patiran ng naong bitaw. Mura tayo mo katawa ta nga yung mao gyud nay buhaton ako og mahimo lang. Nag-ung-ung na to. Pirmirong witness to si Gutesa. Nanuktok na sa gangaan. Kaya kanang Agodo Street at bang sa Gate 4 sa Malacanang mga higala, kanang balay diha. Ang tigiya kay si Bongbong Marcos man. Dito na putol ang investigasyon. Batok ni not batok ba. Ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee dito mitingog si former Marine Sergeant Orly Gutesa. Wala kabalik. Una si Saldico, human ato, mo na ang chronology ba of events. Human atong istorya ni Orly Gutesa, mitingog si Saldico. Mingon si Saldico mismo nga tinuod tong gisulti ni Gutesa. Itong malita-malita ang kwarta ilang ihatod. Ang problema ni Saldico kay di man sa siya mo appeal nga nagkadawat sa siya sila raman wa ko'y labot. Gihimo lang kung sulugoon. Murag yung ana ang punto niya ba ni Saldico. But anyway, doon ay istorya. Una og ikaw sincero gyud ang imong katuyuan nga masayod kag unsa gitinubdan ini. Bisan pa og istorya lang ng gamay,
tagaan yun mo value. Ito nang sundon, be. Hey. Bila naman ang may corroborate sa istorya ni Gutesa, si Kuan man mismo, si Saldico man mismo. Una kadtong tig-ihap sa kwarta nga gihinganlan ni Gutesa, wa man tutaw ka. Gihinganlan ni Gutesa, kinsa to Bautista, and this another one nga sumapa sa istorya lagi po nga. Way klaro. Pero ang istorya, gipalarga kuno sa gawas, gikulata una. Gibunog una niya, gipalarga sa gawas. Wa gyud na tawga. Naaman sila gahong pagtawag ng mga tawhana. Ang Senado. Gihinganlan gud. Nganong di man nimo tawgon? Aron maklaro og tinuod ba ning istorya ni Panuay? Gihinganlan ako kinta istorya, ako man to, kuyog ming puloy adto. Paglugos na mo sa babae, kugo kaming duha si puloy. Unya ako ray kihakintangan ng lugos. O gisugo rami nga kinapo na mo ning babae nga gilugos. Lausi kayo. Analogy. Anyway, mingon ko nganlan ti ka. Di tawgon tinuod tong gisulti ni Alex Puloy. Tawgon ka sa investigador. Person of interest ka. Imbitahon ka sa mga pulis. Because you're a person of interest. Tanawa ng gihimo ng Senado, Blue Ribbon Committee. Paita, mga higala, magsubay ka sa... Naasa mga comments sa Facebook, social media, I trust more sa social media than the mainstream media. At this point. Pero, doesn't mean also nga, i-ignore na ko ang mainstream media. Aron makita na to mo, kuwan ba, between the lines, more or less maka-figure out ka kung sa'y tinuod ani. Hindi ka ng mga comments. Mabitaw maka-predict kung sa'y mudaog. Election. By far. So far, accurate akong prediction. Mudaog si Nestor Archibal, mudaog si Pambari 4, niya, si Pambari 4, ilubong ni si Gwen. Accurate kayo. Base na sa pagsunod ako sa Facebook. Ngayon ka mga trolls diya. Imo nang tanawon ang trolls, tanawa ang pattern sa mga komentaryo sa trolls. Binayra na sila. Makita na nimo Puloy. Gisulti ni attorney katong abogado sa kanang 18 ka mga former military men. Bago attorney whatever his name. Nganay ay building niya sa Quezon City nga tulo ka andana gyud ang iabangan. Mga trolls. Mga trolls, ang ilang trabaho dito, mura bag call center ba? Pero ang trabaho nang naa dito ga atuban sa computer, paghimo lang og mga istorya nga aron pagdaot ni Sara Duterte, daot sa mga kontra sa administrasyon. Gihingan lang na. So, may buhaton sa media. So taon og tinuod ba ning istorya ning abogaduha? Nganong di man sayon naman na buhaton? Kaya naa pa na may tabo, mingon tong abogado nga naa diya sa kulon ay building diya. Na ay mga trolls diya nga hatnanan pro kwarta para sweldo. Di ka nako atoon. Di ka ni atoon ni Nunoy Parcon, di ka atoon ni Rowena Capistrano. Og tinuod ba? Nganong di man atuon gihinganlan man ang building na diya. Musa may gihimo sa mainstream media nganong di man atuon na. Aron may kabakakon dagko taka lang mo istorya. Sa mapapananglit atong kalaki nila nga si Duterte mo yung number 1 drug lord o ato sila magbahin sa kanang hotel
basement sa usa ka hotel dito sa Legazpi City. Una ang ilang kwarta nga gibahin ato i-deposito sa Rural Bank o Sorsogon ba to? Basta kato as Bicol region. Katong gisaysay ni Bicoy ba? Wag hapon atuan na naman sila sangang buhatan branch nila dito. Kay nationwide man ang ilang network. Wa buhata. Gapada nagsuwat ang manager sa kuan kinini ang bangko nga di may kadawat og more than 500,000. Rural Bank ra in town me. Wag yapon tagda. Ang target aton la si Duterte pa man ang amahan. Karon ang anak na sad may target. Di po nila tagdo ng mga istorya, mga maigo ang kontra ba. Sino ka? Tanawa ang kantidad nga involved. 125 million versus 1.7 trillion. Asa may mas dako, anak? Ibutang na to, i-apel, kay ilang magisgutan nga nang rakot po kuno ng Sara sa mayor pa, ambutong 600 million na kuno ang kwarta, anak. Una na ako na 200 billion sa bangko. 200 Trillanes silig, yung kasi mo hisgot og billion. 2 billion ganang iyang. Basta mo ingon na ganig 2 billion, ay, Trillanes, kiyabag ng tawana. Mo na yung pasangil nga na-deposito si Duterte dito sa Bank of the Philippine Islands sa may somewhere in Manila. Na account number. So gidepositohan nila og kwarta. Og tinuod ba nga mo ni account ni Duterte? Tinuod man. Ang mideposito si Maruhas. I think ang inquirer may deposito sad. Tag 500 lang ba? Just to prove nga, just to find out og tinuod ba tong account number ka Duterte. Iabot og kuan na nadugangan ang kwarta pag hiling pa nila 12,000 ang deposito. Pero si Trillanes 2 billion. Oh, napila to kasi mana padung sa eleksyon nga mo to sige gisgutan sa media. Di gyud tinuod. Dito si Panilo man o si Trillanes may atos bangko kay di mamatos Duterte. Ano kumukon ng kabuang na tuwa na. Dili tinuod. Pero 2 billion ganang iyang. Basta kadungog kag 2 billion. Ay. Mamusa na katong nilangsad siya o sa Caloocan, si Trillanes o pagkamayor. Mga 7 adlaw lang mag-eleksyon na. Ga-countdown siya. Mga kababayan ko sa Caloocan, 7 araw na lang at babalik na sa inyo yung 2 billion. Ang bot pasabot nga katong 2 billion gikawat atong iyang kontra sa politika. So 7 adlaw na lang mobalik na sa inyong mga kamot ang 2 billion. Kay mudaog man siya. Ibalik niya to. 4 na araw na lang. Babalik na sa inyo ang 2 billion sa ba. Napildi namong nangamuti ang tunto. Si Trillanes. Klimtan sa niya itong 2 billion yung pasangil nga gikawat at yung kontra sa politika. Stilan. Nagkaroon, ang ila, dipinsa sila karon. Sayunan ka og imo ng buhaton. Ikaw, bisan pa og bugoy ka. Butang na to kay ang pasangil. Kung kuno mga kanang dishonorably discharged na mga sundao. So, diyan sa serbisyo, nakasaan ng mga tuhan na discharge man, dishonorably. Di man ko mo, sa akong bayan mga higala, pwede na mahitabo. Na discharge ko na sila. Di siguro tanan, pero naipipilaan na discharge dishonorably. Posible ba? Huwag kumingon nga.
tinuo na ilang istorya pero posible. Ngano, kay nahimo mang bodyguard og politiko. Kay ang career path anang mga military, mga higala, gikan sa pagka-military, padung na sila sa bata-bata sa politiko nga may pagka-warlord mentality. Ang mga kag civilian nga way abilidad to protect yourself. So, mga kag military. Katong pagpatay ni Digamo sa Negros, Gobernador Digamo, unsa may naa sa video, ang immediate yun nga kanang impressionist, dili ni Yanong Lungsurano, mga military ni. Mga former military ni. Pag susi-susi pa, imbestigar, at tinuod eh. So, mao na career path sa mga former military nga na dishonorably discharged. Bata-bata og politiko. Kaning 18 kay mga tao man ni saldi ko. Nga naggunit og binilyon nga kwarta. Logical kayo. Sa ako lang una. Nga mao na yung mga klase sa mga tao nga iyang himuon nga bata-bata. O karon kani mga bata-bata kay wala man si saldi ko gigukod gigukod man inakauli mura gigutom na ni mga tuwana. Ato ni panabla oy. Magtanaw sila ba ang ilang buhos wala ka uli tungod kay mo gipasangin nila sa pagpangawkaw. Nakaibaw sila nga ang nakadawat sa kwarta malipayon kayong gawas nun. Way kaso. So, naagin na sila kayo got. Akong tanaw. Kaya kanawan naman na sa Liswildo ron. Ngayon sa'yo nang ka, ang risgo ni mong buhaton, ang imong pamilya. Kadto si Kuan, kanang Jaguar mga igala, katong drug lord. Tanawa ha, wato'y kaso puloy. Naay kaso niya, papas sa ato pa ang mga kaso ng gatubang nahukman nga di tinuod. So, wato siya kaso. Bisag na bilanggo to siya, dismiss ang kaso ito. Pero, kay mo, di ba yung itong surrender? Ito itong interview na mo. Heroin na interview ako na minaw lang. Unsay magigbuhat sa mga skalawag ng mga pulis. Binlan og siyabo ang iyang inahan og ang iyang asawa. Ipabaligya. Unya, og dili mobaligya, di madispose to, dakpon. Lukato ni Jaguar. Nana bang klakiha ba? Piligro ng imong pamilya, kana mga 18 ka mga former military, girisgo ang ilang pamilya na anak. Kaya sa'yo man naduulon, pamilya may hulgaon. Katong na kuan dito ko sa Davao atong higyon na nga nauso ang kidnapping ba sa mga anak sa mga Chinese businessmen dito. Wa pa si Duterte god, wa pa hunahunag mo dagag presidente. Ang mudos atong mga kuan kanang mga would-be kidnappers. Ikaw pulo na kay pinanggang anak. Dato ka ba? Milyonaryo ka na kay pinanggang anak. Paskuila ni mo sa, let us say, St. Benedict's Baron. Dato ka. Na imong kanunay kuyugan og driver og iyaya kay dato man ka. So ang iyaya si ngalatog si Maria ang iyaya, si Jose ang driver. Tawagon dayon ka sa mga kidnappers. Oh, Sir Puloy, buntag sir, kinsa man ni? Guwapa lagi na imong anak sir. Kana bitaw ang eskwela sa St. Benedict's, kanang kinder man na no. Kana kung kuan kanang
giamuman ni Maria, kanang iyang yaya si Maria. Yang driver tigatod si Jose. Oh, mao na, kinsa man ka? Anam utana dayon ang dato nga insik. Pinangga gyud nimo imong anak, sir. So, gaya lami og 500,000. Way may tabo na imong anak. Maratol ko yung kaila man ng Maria na ba. Gi-surveillance na ni. So, mo-negotiate ka nga, ayaw ilabtin akong anak. Mo to yung naitabo, dagang na biktima ato sa Davao. Siyam ka kaso ang kung pag-abot atong balitaan ni Mayor pa sa Digong Duterte. Dito sa TV mo diskurso. So, kay ba na may asa ka dapit? Wa pa may kailan ni mo, pero hayang kang dapita, maglublob din sa Mindanao. Kay ba na may? Dool na ka. May pay, sumusurinder ka kay kami gani makasakop ni mo. Dila rin gano'n way labot. Nahunong to eh. Nahunong tong panghulga. Wa man yun nahitabo ato nga kuhan. Dahil nakabayad. Pero wag yung kidnapping nga tinood nahitabo. Rato lang sila ba? Ingon na ang pamaagi. So ikaw, pamilyado ka. Maldito ka, na-discharge ka, dishonorably. Bata-bata kag politiko, ligon kayo. Sir, boss, boss, ano ba? Ako'y bahala na, boss. Muutan kayo kay naanagod magsalig siya sa iyang trabaho sa politiko. And probably well paid siya. Kanang 18 ka buok. O niya, tawagon kanang duulong na mo pamilya sa mga sundao sa administrasyon na intelligence. Di ka matarantar. So makita ni mo mga higala nga isog ni sila kanang girisgo nila ang kinabuhi sila pamilya. Uy, aron lang sila musulti sa ilang libawan. Pero dili sila tawgo ni Pinglakson. Ano man ang klasiyas? Ug di tinuod ang ilang gipangsulti, mabunggo na sila. Nganong di man nimo tawgon? Na ay mga pagtawgon nila diha nga ilang hulgaon nga kanang i-contempt of court. Bantay mo na mga higala, i-contempt. Di ka college inyo. Ato ka sa kanang na balugana nila dito sa ilaw. Samtang wa mo gawas sa imong baba, ang gusto nila mo gawas. Contempt of court, dilura na mo to na. So mahimo na nilang buhaton. Nganong di man nila tawgon? Tanawa ra gud. Why sus ngilaara ganing sus. This is an organized crime akong tanaw ba. Gikan sa ubos Bible oranan paingon sa Senado o sa Executive Department mga higala. In the meantime, 80 pesos na for the first time ang balor sa diesel, ang atong pesos, padung na mo 60, itandi sa dolyar. Yang inflation gasaka. Pero tuwa atong presidente sa New York. O niya, wata ka dungog, kung saan magyun, sa may mong buhaton ini. Nanay mga, kung nga, stagger na lang kung ang pag-increase sa presyo sa petroleum products. Staggered basis. Ha? Na ay proposal nga, upat lang kaadlaw ang trabaho. Aron makasave ang mga trabante sa plitihan. Bisag unsa na lang kanang weird kayo nga mapamaagi kunuhay aron makalihay ang mga Pilipino sa kadaot nga resultado sa kagubot sa Middle East. What kind of government do you have? Una tayo panahon, nagkagang salamat sa inyong pagsunod kanunay sa ato mga tulumanon. Kay miabot na ang takna nga manamilit